Hi friends, I'm Renz and welcome to the season finale episode of Catch Reality Season 2. So ano pang inaantay natin? Let's begin! Sa mga nakapanood ng mga past or previous episodes ko, have you ever think about if sa mga time na nag-explore ako, nabanggit ko ba yung relationship status ko? So in this episode, I will tell you a story or my real story. All started when the universe introduced Grindr in my life during the time that I had my first ever boyfriend. And that's the time that my first ever mistake happened. So I remember I was 19 turning 20 that time. That was 2018 during my last years in college. And yeah, that happened and everything is history. And actually, that same year, 2018, I was appointed to become our youth ministry's president, or we called it coordinator. And actually, to be honest, by that time, sobrang bigat nun sa akin. Kasi syempre, first boyfriend ko yun. Tapos, kaka-appoint lang sa akin or pinili ako para maging yung pinaka-leader ng ministry namin sa simbahan. And syempre, as a leader, kailangan kong maging role model. That time, hindi pa ako ganun ka-aware kung ano ba yung sexuality ko or hindi pa ako ganun ka-immerse sa environment or sa community, di ba? 2018, 2019, ganyan. So, parang sa akin, ang mindset ko lang that time is, ayoko talaga. Umiiyak ako habang ina-announce yung pangalan ko sa maraming tao kasi youth camp yun eh. Tapos umiiyak ako that time kasi in the back of my head, di nila alam kung anong pinagdadaanan ko, hindi nila alam kung anong meron ako. Hindi ko sinasabi na mali yun, pero syempre that time, gulong-gulo ako kasi ako yung pinaka-leader. Tapos, I have this boyfriend, diba? Na syempre that time, hindi yun bago yun sa kanila or hindi sila masyadong aware sa ganong status. Ayan, and yun, sobrang bigat nun sa akin. And yun nga, everything was history. And yun nga, during that time din, dun din nagsimula yung mga exploration era ko. Yan, iba't ibang era. And knowing na I'm still active serving as the youth coordinator or president in our church. And fast forward, I also thought na that time na being in a relationship will help me to avoid my sexual desires to different people or to different, random people. Pero hindi pala. So, because of not acknowledging my real and true circumstances, that's the time that I became a cheater. Yes, a cheater. So, marami akong nasaktan na syempre including my ex-boyfriends or ex-partners, friends, and lalong-lalo na yung sarili ko. Sobrang nasaktan ko din talaga yung sarili ko. Ikaw ba naman, dahil sa mga pinagagawa mo na minsan hindi mo din naiintindihan, and yun nga, akala mo yung pagpa-partner ay solusyon, di ba? Sa problema mo, sa personal problems mo. And nakakasakit ka na ng iba. Hindi lang yung ex mo, pero yung mga kaibigan mo din sa paligid na pinagkukwentuhan ko din naman, di ba? And mas lalo din nasasaktan ko yung sarili ko kasi pag nakita ko sila nasasaktan, mas lalo din ako nasasaktan na parang, bakit trends, ba't mo to ginagawa? Tapos knowing na, diba, active pa ako sa simbahan, active pa ako as our youth leader. Kaya sobrang bigat lahat nun sa akin. And may mga times na yes, nakakwento ko siya sa mga closest friends ko. Pero parang feeling ko, since I'm an only child as well, maraming times na parang feeling ko I'm alone in this battle. I'm alone in this journey. So, after the history or after what happened, how's Renz right now? Of course, sa mga nakapanood dyan, alam nyo naman yung history ko, alam nyo yung mga past mistakes ko. Pero the question is, how's Renz right now? So, I'm single for almost 4 months na. And I didn't entertain anyone, not any mutuals or situationships or
dating stage. I'm not into that for 4 months. And right now, I'm also active and immersing myself to a Roman Catholic group named Courage Philippines. So they are a group who handles persons with same-sex attraction. And you know what, friends? It really helped me to, alam mo yun, to immerse myself into a more prayerful, Eucharistic, and sacramental life. Kasi doon ko din, although lumaki naman talaga ako sa simbahan, pero dito, focus talaga sa, prayerful mood. And yun nga, prayerful life. And yun nga, since nga, ang mga kasama ko dito is with nakatulad ko, na nakanasan din yung mga na-experience ko. Alam mo yun, parang ang sarap lang din mag-journey, ang sarap magdasal together with this community. Alam mo yun, meron kami laging holy hour, nakatapat kami sa Blessed Sacrament. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam. And merong hindi ko ma-explain na power yun na nadadala sa akin. And I know that is really coming from our Lord, na kapag may mga temptations, gano'n, mayroon talagang power na hindi ako maging mahina para kumagat dun sa mga temptations. And yun nga, speaking of that, I'm proud to say na I am already sober from sexual intercourse for 31 days already. So a month na. And maybe for some it's just petty or baka mababaw lang yon. Pero for someone na dumaan sa stage na almost every day mapuyat para lang makamatch ng someone to have sex with sa Grindr, for someone na dumaan sa magbayad ng marami or magbayad para lang sa ES, for someone na nakapanakit ng maraming tao, maraming boyfriends, ganyan, past or ex-boyfriends, ganyan. That's an accomplishment for me already. And I know right now, I'm still continuing to, pray and do the works para malabanan and para mas maging malakas ako in times of temptations. Kaya sa mga online friends ko dyan, na patuloy na nag-i-invite, nagtitis, or sa mga taong ginagamit yung kahinaan ng iba, 'di ba? Para sa kanilang pansariling kagustuhan. And yun nga, may mga times na nag-i-invite pa din sa akin online, mga online friends ko, nag-send na kung ano-ano. Yan. Hopefully, you better stop. As a Libra, I don't want to cut or burn bridges. Hindi ako nang bablock, alam mo yan. So, I hope you better stop. Sana mapanood nyo tong video na to. Yan. So, question, if you have the chance to talk with your 20 years old self, what do you want to say to him? Ako, ang masasabi ko sa 20 years old self ko, if may chance akong makausap ka, mag-time travel, I hope na mas mas naging matatag ka and mas nag-focus ka sa mas importanteng bagay that time. Sana mas nag-focus ka sa pag-aaral, ganon, and sa pagsali mo sa mga different organizations, ganon, sa pag-lead, ganyan. Sana mas nag-focus ka dun. Kasi a lot of regrets and heartbreaks and mistakes yung magagawa mo in the future. Pero I want to actually talk to my 28 turning 29 friends ngayon, or gusto kong kausapin yung sarili ko ngayon. I mean, kausap ko naman yung sarili ko ngayon sa camera, diba? I just really want to tell you na huwag mong hayaan na yung mga past mistakes mo ay gamitin pa ng iba para ma-feel mo yung sakit na ilang taon or months mo nang nafe-feel. Totoo. Sorry. Ayun. Oy, di ako nagdadaka ba dito? I mean, totoo. Ayun, parang, ayun lang. Parang, I'm really, the purpose of
making this videos, especially this Pride Month, kasi gusto ko talagang maging valuable and meaningful yung pagsa-celebrate ng Pride Month para sa sarili ko. Kasi yun nga, for the longest time, parang lagi ko ngang sinasabi na pinagdadaanan ko lahat ng mga pinagdaanan ko, and alam ko naman na nakasakit talaga ako ng maraming tao, especially yung mga exes ko, without yun nga acknowledging my true circumstances. Kaya may nagtatanong sa akin, or like kung sinasabi na ayokong magjowa ngayon and hindi ako pwedeng magjowa kasi nandito ako sa point na need ko talagang i-acknowledge kung ano talaga yung true circumstances or struggles ko. And yun nga, sa mga contents ko parang nagpo-promise ako na dapat I'm already fulfilled kapag nag-partner na ulit ako, yung mga ganun. Ayun, and gusto ko ding sabihin sa'yo na continue mo kung ano yung sa tingin mo alam mong makakabuti para sa'yo, yung pag-immerse mo sa courage, sa group mo ngayon, and yung mga personal things na ginagawa mo pa para sa sarili mo, yung pag-vlog mo, yung pagiging content, yung pag-pursue mo sa content creation, diba? And yung mga gusto mo pang gawin at pangarap mo pang gawin, i-pursue mo lang. Yan. And always pray na yung mga intentions kung bakit mo siya ginagawa is i-purify ni Lord. Kasi syempre, along the way, madami pa rin tayong challenges and temptations na haharapin, 'di ba? Pero ayun nga, I hope na mas tatagan mo pa. Yan. And itong mga nilabas mo online, you already put your past self out there, 'di ba? And ako personally, I'm really excited na makita ko ano ba yung new version or better or the best version of Friends, hopefully soon, 'di ba? Na ilalabas mo out there. Yan. So, yun lang, and just continue to be strong, Friends, kasi yun nga, you're an only child and kailangan mo tulungan yung parents mo. Kailangan mo ding tulungan yung sarili mo and yung future mo. And I really pray na hindi naman ako mag-iisa dito, kasama ko sa Lord syempre sa journey na to, 'di ba? So, yun lang, and that's the finale episode of this season. Yan, thank you sa mga nakinig, sa mga sumuporta. Salamat sa mga kaibigan ko. Alam ko naman po, kaibigan ko yung kananood. Or, mga dumaan din sa feed nyo. Pero salamat talaga, salamat. It means so much to me. Wow, mga linyahan. Pero yun, salamat, and I'm looking forward for the next season. May mga plano na ako anong gagawin ko, pero yun nga, I'm really just happy and very positive na malalagpasan din natin yung mga journey natin. And yun nga, uulitin ko ulit, huwag mong hayaan na gamitin sa'yo yung mga past mistakes mo to feel yung pain again. Your past will never define who you are right now, and just focus on your present, on your self-improvement for your betterment for your future. I know and I really have the faith na may plano si Lord na maganda for you. So yun lang, and thank you again for watching Catch Reality. Let's continue to catch reality in our life. So see you on the next season. Bye! Oras ko na to pinifilm, 2:30 na. 2:30 AM ko na to pinifilm. Thank you for watching. Follow niyo pa rin ako sa social medias ko.